Hello, magandang hapon po sa akin lahat. Lalo ito kapakinig ng programang Pinoy. Wala ako pa dun. Magandang hapon, tita. Magandang hapon din po. Yan, mamaya meron po din sasabihin tungkol sa Rima Foundation. Yes! At ang ating guest po, Ang guest reporter reyna ng BOC. Ganda! Oo naman. Okay, maraming salamat. Gandang hapon sa inyo, Luzon, Visayas, Mindanao. Ang tabay po lamang tayo sa may init na balita mula alauna hanggang alas 2 ng hapon dito sa Dawad Radio. Okay. Angie Correct. Santos. Yan. At meron po tayo ditong guest. Si Kabert muna. Kabert Purong, yung ating chief reporter. chief reporter. Ang gwapong Kasi, gwapo. Reporter. Yes, Nakalipat na siya. Pero alam mo, marami dyan nakikinig pa rin sa ating programa. Alam mo, hinahangaan talagang programa natin ito. Di ba? Tama, bro! Yan. Meron tayong guest tungkol sa Press the press. taga Barley. Marley, ang ganda ha. Parang ang yaman nito, Ganda nga Tita po Ren. sa masugid na taga-subaybay ng DWAD. Ako po si Yoli Narcida. O, diba? Wow, yan Yan. po. Ang ganda po niya. Parang Ang yamang-yaman. Yan, si Neil. Bati ka Ang naman ating kay cameraman, ang ganda-ganda nyo. Si Nalay. Neil po, kumatalayan yung programa nung isang Sabado. Yan. At sa ating pagpapatuloy ay mga balita muna tayo. Naku, marami tayong balita dito. Yung mga text messages natin na hindi ko nabasa noon, mamaya po babasahin natin. Yan. Mga OFW sa Libya, persahan ng pinalilikas. Nihayag kahapon ng Department of Foreign Affairs na mayroon na silang nakontratang chartered ship na gagamitin sasakyan sa mga OFW palabas ng Libya. Kasunod ito ng paglalagay ng DFA sa Alert Level 4 ng sitwasyon sa Libya kung saan persahan na umanong ililikas ng pamahalang Pilipinas ang mga naturang mga manggagawa na naninirahan doon. Sa pinakahuling ulat ng DFA, maaari makapagsakay ng 400 na Pinoy palabas ng Tripoli ang nasabing chartered ship sa tulong din ng mga International Organization for Migration. Napag-alamang may 86 na Pinoy sa Tripoli ang nagpapahayag sa kahandaang lumikas sa naturang bansa. Inisa-isa rin ni DFA Undersecretary Rafael Segis at mga opisyal ng Philippine Embassy ang mga ospital at mga karatig lugar ng Tripoli para asikasuhin ang pagsundo sa mga Pinoy nurses doon. Batay sa ulat, tinatayang 1,600 pang Pilipino ang nananatilit sa Tripoli at mga karatig lugar. Kaya mabuti naman at yung iba ay uuwi na. Pero merong iba na ayaw umuwi, Ayaw no? umuwi. Kasi siyempre, hirap Dahil- pa naman ang buhay dito sa dahil- atin. Gusto nilang kumita doon. Yun. Ayan, diba? Dahil, ayun nga, isa pa, at saka kasi mga nurse sila, yung mga nurse, no? Di ba? So, At saka yung iba doon ay mga doktor nga na ayaw nilang umuwi kasi nga naman malaki ang sweldo nila Malaki ang doon. kita ron eh. Pero siyempre, delikado, mahirap doon, mahirap magtago na magtago. Kaya panalangin na lang natin na sana ay walang mangyari sa kanila at mag-iingat sila lagi. Ito Ano kasi masabi sa niyo, atin eh. Kapidel? Napakahirap. Saka takot sila magservisyo. Ha? Yung mga OFW natin sa Libya. Masasabi mo, Ang Kapi, masabi ko kaya? lang sa kanila ay kung ano ba ang napakabuti para sa kanila. Una-una pamumuhay kasi dito sa Pilipinas, napakahirap. Tama. Oo, di ba? Wala silang matrabaho. Walang Pero trabaho mga dito. medical doctors, hindi, mga medical Oo, nurses, Walang sa Pilipinas. sa ospital talaga hindi sila Kasi gagalawin. pag meron ng mga OFW, ibig sabihin inilalaban nila kahit papaano Oo, yan. sa Oo. kinabukasan ng pamilya nila. O kaya lang ingat sila, di ba? Ingat po. Ingat Yan. lang. Yan ang kinakailangan importante sa kanila. Yan. At yan, meron pa tayong mga iba pang balita. Pinay DH pay na sa Saudi. Pinayagan na muli ng Saudi government ang mga Pinoy domestic helpers na makapagtrabaho na sa Riyadh, Saudi Arabia. Sa ulat ng Philippine Ambassador to Saudi Arabia na si Tago, na isumiti na ang bagong kasunduan ng Saudi government at ng Pilipinas. Matatandaan na itinigil ng Saudi ang pagkuha ng mga Pinoy DH dahil sa ilang hindi pagkakasundo. At saka yun nga, di ba, magsa-Saudization daw sila. Hindi na tatanggapin ng ibang mga Pilipina doon. Pero ngayon, meron na naman daw, pwede na ulit. Kaya, Alam ko pinuli. congratulations, pwede na kayong mag-apply ulit. Meron na silang kasunduan ng Philippine
at saka Saudi government. O, di ba? Correct. Yan. Yun mga, di ba noon mayroong nag-text sa atin na tinatanong kung pwede daw ba siyang pumunta sa Syria dahil pinagbabayad na siya now. Syria? Oo, di ba sabi natin, hindi pa pwede kasi meron daw May deployment kaguluhan ban. ngayon. Pero, ano ba yan? Buti na Syria, lang Libya. naniwala siya, kaya tuloy. Ayan, buti na lang Buti na naniwala lang siya na naniwala may siya. deployment ban, kundi ay kasama siya sa nahihirapan din Nahihirapan ngayon. ngayon. Grabe. Ayan, meron po tayong tawag muna. Unahin Message muna reporter. natin dito. Ipasok natin Sa siya line yan. 1, pasok muna natin si Dante Hazareno. Si Dante. Ng Pasok Dante. kabalikat. Kailangan lang po natin para sa dengue outbreak na yan na nangyayari ngayon. Tulad po ng ginagawa namin dito sa barangay namin, kailangan lang po, linis lang po. Lagi itong operation linis, hindi para ano po natin, ma-avoid natin yung dengue. Yun po ang kailangan natin yung paglilinis ng kapaligiran para po maibsan natin ang pagdami ng mga biktima ng dengue, no, sir? Ano po ang ginagawa niyo, Chairman, sa mga paglilinis na ginagawa? Bukod po dyan sa paglilinis, nagpapaging po ba kayo, sir? Hindi po kami gumagamit ng paging machine. Meron po kami ginagamit at ang liquid po. Bumili po kami temporary para yung mga anti-dengue spray po kasi itis na mamatay po, hindi lang po lamok. At marami na po kami na-spray sa mga area na talagang open canal po. Opo, tama po yun. Talaga namang hindi pwede talaga yung fogging dahil binubugaw lang niya ang lamok. Hindi po niyan pinapatay. Binubugaw, dinadala sa ibang lugar. Yan po. O lumilipat lang po. Opo. Opo, mabuti naman po, sir. Ano pa po ang inyong mga project dyan, sir, sa inyong barangay? Dito po, katulad po ng ginagawa namin, pinokolekta na rin po namin yung segregation po. Pinatutupad po namin na meron po kami mga Christian waste collector na dinadala rin sa barangay yung mga Christian waste. At sabi na rin po doon sa mga yung limit naman po, yung operation limit namin, everyday po may mga sweeper po kami na pinangungunahan ng aming masipag na chairman ng environmental na kagawa sa highway. Yes, mabuti po naman, sir. Tungkol naman po, pwede po ba kayo matanong, sir, na kung ilang terms niyo na po ang pagsisilbi po sa barangay ninyo? Nakiulit na po. Ilang terms na po ninyo, sir, dyan sa barangay ninyo? Pangalawa pa lang po ang panano dahil wala po ako. Ngayon, pangalawang balik ko po bilang barangay. Mabuti naman po, sir. Ilan naman po ang mga population ninyo dyan, sir? 5,000 plus po. Oh, ang dami pala ninyo. Yung mga peace and order naman po, nakakayanan po ba ninyo sa mga 5,000 na constituents ninyo? Well, actually po, meron po kami 23 tanod na 24 hours po umiisit po dito sa amin na hindi po naman nagpapabaya. Mabuti po, sir. Sana po ipagpatuloy ninyo yung inyong mga nagagawang kabutihan dyan sa inyong barangay. At sana po, dahil sa kanyang kagandahang pinakikita sa inyong barangay ay magkaroon kayo ulit ng terms dyan para sa pagsisilbi sa inyong lugar. Salamat po, sir, sa inyong pagbibigay daan dito sa aming interview sa DWAD po, sir. Congratulations po and keep up sa good work. Okay po, thank you po, Dante. Tawarin po dito sa aking paligid po dito sa may barangay Kermes po, no? Nakita po natin ang kalinisan at kagandahan po ng kailang roads and drainage po. At makita ba, di po katulad ng ibang barangay na nakita natin, kanila po ay talagang pulido.
at maganda pong pagsasahin ni Barangay Captain Harold Gadi. At ayun lang po si Karemi, dito po sa aking pinaroronan sa Barangay Iscambias, lungsod ng Quezon, para po sa DWAT 10.58 kHz, ako po si Dante Asareno, nagulat. Thank you ka Dante Hasarelo. Ayan, sa ating pag-interview sa mga barangay chairman, kay Mr. Mr. Gadi. Mr. Gadi Harold Chairman yan, Gadi. saan? Anong barangay? Kamyas. Yan. Susunod nating balita kay ano muna, kay Yes, kay Miss Angie. Angie sa BOC. Ayan. Okay, news report para sa BOC na ipresenta sa media ni Porto Manila si IIS Chief Benvenido Rubio at Custom Deputy Commissioner for Intelligence Group IG, CIS Director Filomeno Vicencio Jr. at sinaksihan ni Port Manila Director Collector POM Rogelio Gatchalian ang display in na sibuyas na nagkakalaga ng 2.8 million na nasabat mula sa China. Yan po kabuang balita mula sa Kaya China. mga bulok na ha. Mula sa China o BOC. Okay, Yan po Baka si mga bulok yung Angie sibuyas niya. Santos. Yan. Uy, dapat hindi na tayo nag-aangkat ng sibuyas mula sa ibang bansa. Diba? Tayo, pwede Dahil naman kawawa tayo rito. naman yung Dami-dami mga- nating mga local na Kawawa naman yung nagtatanim. ating nagtatanim ng sibuyas dyan sa Nueva Ecija, sa Ilocos. Yan Angkat po. pa ng angkat eh. Kailangan dyan ay gamitin natin yung ating sariling pananim, hindi yung kuha ng import ng mga sibuyas ng ibang bansa. Tama. Ano ba yan? Sino ba yan nasa likod niyan? Lagi na lang, marami tayong sibuyas ha. Kawawa naman yung farmers natin, hindi na nabibili ang kanilang sibuyas. Ba't Correct. kailangan nyo bang mangkat ng Correct. ibang bansa? Ano po, di ba? Happy din? Bubulgar yan yung imbisihan. May balita po panagaro sa Dinggi yan. Yan, pwede po sa dengue pero hindi pa nila Alam kung anong nagagawa. Dinudurog-durog para gawing pang ano sa dengue, di ba? Puros ba sa katawan yan o ano? sabi ginang Yung mga amoy sibuyas. Imbis na lotion, sibuyas na lang ilagay natin sa Hindi ang katawan. baho Pwede yan. nun. Grabe, baka hindi ako lapitan Oh, diba? ng lalaki ha. Bye. Baka Oh, diba? hindi ako ligawan niya. Pero kailangan yung mga sibuyas na yan, oo nga, namangkat kayo pero ginagawa namang ni-smuggle naman. Kaya Exactly. iba ang kumikita, hindi yung bansang Pilipinas. Mas mura kasi yung nagagano sa pambansa kasi dito eh. Kasi nga, ni-smuggle, kaya mura. Eh yung ilagay natin sa tama, yung mga sibuyas ng ating bansa, masarap din naman, di ba? Kaya bilhin dapat nila, hindi yung Hindi smuggle. galing sa smuggle kaya mura. O, di ba? Tama. Yan. Yan, meron tayong balita dito, bangkay ng OFW sa Saudi, napalitan ng Turkish national. Nanawagan ngayon ng pamilya ng nasawing OFW na si Danny Bungin sa Riyadh, Saudi Arabia, para maiuwi sa bansa ang tunay na bangkay ng biktima. Ito yung makaraang bangkay ng isang Turkish national ang dumating sa pamilyang Bungin at malayo sa pagmumuka umano ni Danny na namatay sa Saudi matapos matabugan ng acetylene. Nauna nang inihayag ni Dionisia Bungin na nagulat sila na hindi ang kanyang nasawing mister ang bangkay na nasa loob ng kabaong na dumating sa kanilang bahay mula Saudi Arabia. Malaki ang hinala ng pamilya Bungin na ang naipadala sa kanila ay bangkay ng mga kasamahan sa trabaho ni Danny na magkasulog sa kanilang pinagtatrabahuhan. Napag-alaman na nadala pa sa bahay, pagamutan si Bungin noong July 19 matapos masabugan ng acetylene, ngunit nalagutan din ng hininga noong July 24 kasama ang 3 pang mga kasamahang dayuhan. May kawawa naman ano, hindi tingnan. Hindi nilagyan ng pangalan. Nilagyan ng pangalan, ano ba Yung yun? pala. Napalitan ng ibang Pangalan ano? na yan, Ibang pangalan, pangalan. grabe. Ayaw na ayoko yan. Pag namatay ako, pag napalitan ako, sino yun? Yung proteksyon kasi yan sa mga kamag-anak ko sa Pilipinas yan. Para. Oh. Bakit hindi nila Bakit nilalagyan ng pinalitan? pangalan? Hindi nilalagyan ng pangalan kaya tuloy nagkamali na Oo. yan, ng Baka pagdadala mag-anak sa nun di. Pilipinas. Diyos ko. Siyempre, ayan, kaya minagmamadali, dalin yung tunay na bangkay. Binabalik na naman yun, siyempre pamasahe yun, di ba?